Sobrang basura yung remake na to. Ang parehas lang nilang nagawa sa original, hayop pa rin talaga yung mga lalaki dito eh. Pag-usapan natin ang Indonesian remake ng Shutter na nagpapatunay na hindi na dapat ginagawa ng remake yung mga movies na iconic na. Kung gusto mong panoorin yung Shutter, then panoorin mo na lang yung original kaysa dito. May American version din to, pero hindi ko na maalala. Pero for sure, basura din yan eh. So saan nga ba tungkol ang Shutter na isa sa mga pinakamagandang horror movie of all time? Tungkol ito sa isang couple na sinimulang multuhin matapos nga silang makabangga ng isang babae. Paglipas ng mga araw, dito nga sila matatakot sa mga makikita nila kung saan dito nga sila may malalamang sikreto kung sino nga ba itong babae na ito. Ayun, sobrang nahirapan akong panoorin to because it's like watching Shutter 2004 na medyo familiar ka nga doon sa mga nangyayari, sa mga scenes, pero parang parody version to eh. Would admit, may mga 1 or 2 things silang nagawang medyo okay, pero the rest, basura na talaga. Isa sa nagustuhan ko nga dito na binago nga nila from the original is that ito nga si Natre. Si Natre kasi yung pangalan doon sa original version, so Natre na nga lang din yung gagamitin ko kasi ang iconic ng pangalan niya eh. Natre, di ba? Tunog pa lang pang horror na eh. Dito kasi sa remake na to, hindi lang nategi si Natre dahil lang sa trauma nga niya doon sa ginawa sa kanya ng mga lalaki. Nagdagdag kasi sila dito na extra layer kung saan natanggal nga siya doon sa school, tapos nawalan nga siya ng scholarship, and magandang layer yon at least for me kasi nga may dagdag bigat siya kung bakit mas lalong masira yung buhay ni Natre. Ang hindi ko naman nagustuhan dito habang pinapanood ko to, ang cheap ng pagkakagawa ng movie. I'll be honest nga, parang ganito rin gumawa ng remake yung Pilipinas eh. Una sa lahat yung acting na ang ganda ng acting doon sa original, and dito naman, kudos pa rin naman sa mga actors nga nila, pero hindi ko maramdaman yung kwento sa acting nila na alam mo yung ramdam na ramdam mo na uma-acting lang talaga sila. Doon sa original, ramdam mo nga yung galit doon sa girlfriend nga nung lalaki, nung nalaman nga niya yung ginawa nung lalaking kababuyan, tapos yung sa lalaki naman, ramdam na ramdam mong alam niyang may ginawa siyang mali kay Natre, kaya nga siya hinahabol in the first place. Hindi ko din nagustuhan dito na halos ginaya din nila lahat ng magagandang moments nga doon sa original, yung mga jump scares nga nila, pero hindi naman nila maayos na na-pull off. Yung sa picture na biglaan ngang gumalaw itong si Natre, yung sa paglabas nga ni Natre doon sa lababo, tapos yung sa twist na nakaupo nga siya doon sa batok ng lalaki, ginaya nila, pero ang walay nung execution nila. Hindi nila maayos na build up, ang pangit ng editing, and sobra-sobra silang nagre-rely sa mga sound effects rather than a good storytelling through visuals. Ewan ko, kahit yung cinematography nila dito, hindi ko nagustuhan. Everything feels wide, everything feels off, dagdag mo pa nga yung sa lighting na sobrang liwanag na medyo nakakawala nga siya ng horror feels eh, na makakatulong sana para mas naging nakakatakot pa sana yung movie. Siguro culture difference lang, pero I didn't like the sad song na nilalagay nila doon sa mga nakakatakot dapat na scenes. Yung tipong naguluhan ako sa dapat kong maramdaman eh. Dapat ba akong malungkot? Dapat ba akong matakot? Ano ba dapat? Like nakakatakot dapat yung scene na hinahabol nga siya ni Natre doon nga sa may fire exit, nahagdan nga, tapos yung tugtog, nakakalungkot. So alam mo yun, hindi siya nagtutugma eh. Nakakatakot yung scene, tapos yung kanta, nakakalungkot. Ano yun? Tipin niyo yung scene sa Feng Shui, yung sa may ending nung nalaman nga niyang tegi na nga yung asawa niya tsaka mga anak niya, yun yung twist, di ba? Isipin mo yung nakakatakot na scene na yun, tapos yung tugtog, kanta ni Moira. Di ba ang awkward? Ko rin nagustuhan itong bathtub scene na to na minirror pa nila na ang awkward niyang panoorin, sobrang amateurish, tapos tignan mo, kita pa yung blood bag doon sa may kutsilyo. What the hell? Puro kung meron akong parehas talagang naramdaman from the original, nararamdaman ko nga rin dito, is that yun yung galit ko nga doon sa mga lalaki at doon nga sa ginawa nilang kababuyan. Ang hirap niyang panoorin na sobrang nakakagalit. Nahayop talaga yung mga manyakas na yan eh, lalo na yung boyfriend niya. Alam mo yun? Ex mo kahit sinong babae yan, tas hindi mo po protektahan, di ba? Peste! Pa pala yung napansin ko doon sa remake na hindi ko rin masyadong nagustuhan, which is, hindi masyadong clear kung bakit itatago nga nitong lalaki yung relationship niya with Natre. Doon kasi sa original mas nagbe-make sense and mas maayos nga nilang na setup kasi nga parang weird kid nga itong si Natre, diba? Na wala talaga siyang kaibigan. Kaya itong lalaki, ayaw nga niyang malaman ng mga kaibigan niya na meron nga silang relasyon. Alam mo yun, it kinda makes sense naman. Dito kasi sa remake, wala siyang proper explanation kung bakit na kailangang itago doon sa mga kaibigan niya na parang basta ayaw niya lang sabihin na alam mo yun, wala lang siyang weight as a reason.
Get me wrong wala naman talagang maayos na reason para itago mo yung taong mahal mo. Pero ayun nga, parang, moment lang siya. Kasi nga, si Natre, she looks like a normal na babae lang naman sa school, na parang wala namang kakaiba sa kanya. So alam mo yon, bakit niya itatago? Ayun yung hindi lang talaga malinaw dito. Again, na-appreciate ko naman yung effort nila, pero ayun, the original is just too iconic lang, and kakarewatch ko lang din kasi niyan, and hanggang ngayon, nakakatakot pa rin talaga. Ngayon, basically, there's no point in remaking it Kaka-restore nga lang nila nito So, kung gusto mo itong panoorin mo lang talaga yung original. Siguro sa mga hindi pa nakakapanood ng original, mas okay siguro to. Pero if napanood mo yung original, panigurado, this one would certainly disappoint you. Yun lang, again, this is a remake of Shutter and ang torta rating ko for this remake ay 3 or 4 out of 10.